nyo ba? Nakakasawa na rin yung makapag-away ka, makapagsigawan ka sa daan, makapag-away ka sa Facebook dahil may gusto tayo ipaglaban. Masarap pag-usapan ng Congress, ano? Hoy! Congressman! Mga gago kayo! Harapin nyo ako! Pero ngayon, hindi ko hamonin na suntukan yung Speaker of the House. Dahil si Romualdez, 10 beses ko hinamon na suntukan. Ayaw pumatol, ayaw natanggal. Di ba natanggal natin? Kailan ba natin natanggal ang Speaker of the House? September 17. Natakot! Ha? Natakot? May takot din palang ating congressman, ano? Si Speaker Romualdez. Pero problema lang, naubos niya na ang kaban ng bayan bago umatras. Pero ngayon, yung Speaker of the House ngayon, si Congressman B. Hello, sir. Saludo ako sa iyo. Wala kang ingay. Salamat, hindi ka maingay. Salamat, sana hindi ka magpadikta. Dapat ikaw ay may tunay na may dignidad, may kredibilidad na gampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang tagapagsalita ng Congress. Huwag kayong magpadikta. Tandaan nyo, matatapos rin ang panahon ninyo. Magkita-kita tayo. Kaya nga sabi ko, sa Philippine National Police at saka sa Armed Forces of the Philippines, magre-retire din kayo. Magre-retire kayo. Sana panindigan nyo, may credibility kayo mga commander. Mayroon din yung tinatawag na commander's discretion. Ano ba yung commander's discretion? Ibig sabihin, pag alam mong mali, huwag mo sundin. Hindi ka naman papatayin dyan eh. Hindi ka naman tatanggalin eh. Kung hindi transfer ka lang sa hulo. Bakit? Nakakatakot ang hulo? Mas masarap nga sa hulo eh. Tahimik eh. Pag walang tarilan. Ano? Tahimik, ano? Pero ikaw, Congressman Puno, Congressman Abalos, kayo ngayon ang hinahamon. Anong gusto yung hamon ko? Suntukan? Si Abalos, medyo mata-mata yata si Abalos eh. Hindi mo kaya yun kasi maubusan ako ng siya. Puno! Hoy, Puno! Pinakaya mo lang si Congressman Barsaga. Ako ang harapin mo! Tarantado ka! Nasa kapangyarihan lang kayo, ginagamit yung kapangyarihan nyo sa walang kakapuntahan? Ha? Ano na? Hindi ko marinig eh. Hindi, matagal na yung gago sila eh. Okay, sa magaling salita mga congressman, ano? Sa totoo lang, nakakaya niyo pa bang humarap sa tao? Yun yung tanong ko ngayon mga congressman. Nakakaya niyo pa bang humarap sa tao na kayo magnanakaw? 6 lang ang congressman na hindi magnanakaw. Pero kahit pa paano, nagnakaw rin yung 6. Kahit pa paano, piso-piso, 10 piso, 100, hindi na sinusuli ang sokre. Pero ito, billion-billion of pesos. Yung mga nagsisip kay Marcos, billion-billion of pesos ang kanilang budget. Anong klase, anong nangyayari sa ating bansa? Alam niyo, mga kaibigan, nagiging normal na lang ang nakawan. Alam niyo, sa panahon namin noon, makarinig ka lang ng ninakaw na 50 million. Pupatiniso na kaagad yung 50 million. Ngayon, yung million na ninakaw, ay, boy, no pansin yan. Kahit billion ngayon, hindi na rin pinapansin ng nakaw eh. Dapat trillion ang nakawin nyo. Ha? Para hindi kayo makulong. Tandaan nyo, mga magnanakaw, huwag kayo magnakaw ng milyon dahil makukulong kayo. Dapat ang nakawin nyo, billion of pesos o trillion. Sigurado ako, hindi kayo makukulong. Tandaan nyo yan. Tingnan mo yung nahuli ng mga engineer, district engineer. Pinagyabang pa, marami na kaming nahuli. Sabi lang lukarit ng taga Malacanang. Alam niyo ba kung sinong lukarit sa Malacanang? Sinong lukarit sa Malacanang? Ha?
abogado pa naman, pero ang tawag doon, lokaret. Hindi sa totoo lang talaga, pag pinakinggan mo siya, hindi ka panipaniwala eh. Para siyang nanggagago lang ng tao, si Atty. Claire Castro. Ano? Ha? Siya, tagapagsalita ng taong bayan, ano? Tagapagsalita ng taong bayan si Claire Castro. Pero ang pinagtatanggol niya, si Pangulong Marcos, parang mali. Parang mali. Nakakasawa na rin yung makapag-away ka, makapagsigawan ka sa daan, makapag-away ka sa Facebook dahil may gusto tayong ipaglaban. Kaya po ang ginawa ko bilang isang music artist, dinaan ko na lang lahat yan sa kanta. Lahat ng nakikita ko, lahat ng nararamdaman ko, inilalagay ko sa isang kanta. Mahirap makapag-away. Mas masakit sa kanila yan. Pero mas masakit ang marinig nila ang katotohanan. Sabi ko nga po sa inyo, kayo ba'y napapagod na? Hindi tayo napapagod. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi naman tumitigil ang mga magnanakaw sa ating gobyerno. Habang sila nagnanakaw, patuloy na gumagawa ng kabuktutan, tayo patuloy din nalalaban mo. Ayos pa sa ating mga Pilipino. Kaya naman ngayon, Ako po si retired Colonel Jonathan Galang. Sa po ako ng dating pulis, retirado na po. Optional retiree ako. Ang mga kasama ko po, karamihan nasa servisyo pa. At ang iba po ay mga general na rin ngayon. Susundan ko lang po yung pahayag ni General Kita Sir tungkol po dun sa nangyayari ngayon dito sa ating bansa. Bakit po kami nandito? Gaya po nung nabanggit ko nung isang gabi, nung ating pong virtual rally. Iba na po kasi ang nagiging palakad sa gobyerno. Hindi po natin kinakalaban ng gobyerno. Ang hindi po natin gusto ay yung nagpapalakad sa gobyerno. Yung administrasyong nakaupo ngayon. Ang aking pong background, gaya ko po nung nasabi nung gabi, kami po ay sumuporta sa pamilyang Marcos kahit noong unang panahon pa. Ang tatay ko po, ang aking namayapang ama na isang abogado, ay nagsilbi po sa Malacanang, panahon pa po ni President Macapagal, yung tatay po ni PGMA. Hanggang panahon po ng Marcos Sr. at siya po'y kinuha sa amin ng poong may kapal ng panahon ni President Cory Aquino. Nang umuwi po ang mga Marcos dito sa Pilipinas, kami pong mga magkakapamilya ay isa doon sa mga sumundok sa kanila sa airport. Nang dumating po ang bangkay ng nasirang Marcos Sr., kasama po kaming naghatid sa Lawag. Uulitin ko lang po din yung kwento ko nung gabi. Sana po hindi na lang namin ginawa dahil nakakapagsisi ngayon. Bakit? Nung pong kasagsagan, nung posisyon, nung debate ng Marcos Sr., nagkaroon po ng stampede. Nagkagulo po, nag-stampede. At isa po doon sa muntik ng madaganan nung nagkagulo ay nung mga panahon na yun po ay si Mrs. Lisa Araneta Marcos. Malakas pa po ang nanay ko noon, hinatak niya para po hindi madaganan ng mga tao at dinala po niya doon sa kay late General Pacifico de Leon. Na kung iisipin ko po ngayon, hindi ko po alam kung magsisisi kami kung bakit ginawa pa namin dahil noong mga panahon din po yun, buntis po siya sa kanyang panganay na ngayon ay si Congressman Sando Marcos. Sayang. Pero sabi ko nga, tadhana siguro talaga. Pero siguro po, tadhana rin ang magtatakda kung saan po maghahantong ang pangalang Marcos. Nakakalungkot pong isipin, nung pong minsan hinatid ko yung aking anak sa kanyang dorm,
dumaan po kami sa convenience store para po bumili ng baon niya. May lumapit po sa sasakyan mo na isang batang babae, mga siguro po 3 taon. Kinakatok yung sasakyan ko at ang sabi niya po, nangihingi ng limos. Inaabutan ko po ng pera, ayaw po tanggapin ng bata. Alam niyo po kung anong sabi ng bata? Kuya, gutom na po ako. Kahapon pa ako hindi kumakain. Hindi ko po kailangan yung pera. Pagkain po ang gusto ko. Ganun po yung pukaw sa kalooban ko nung gabi na yun. Kaya po naisip ko, sobra na to. Sobra na. Kaya nga po sinasabi ko, kung hindi tayo titindig, hindi natin pakikita yung indignation, yung ating sama ng loob sa nagiging palakad ng gobyerno. Paano pa po yung bukasan nitong mga anak natin at saka magiging apo natin? Sabi po nung anak ko na Gen Z, binoto mo yan nangampanya ka pa. Totoo po yun. Ikinampanya po namin. Kung kayo po, nakatanggap kayo ng mga payong na puti na may marka na BBM Sara nung panahon na eleksyon, malamang po, isa kayo doon sa nakinabang doon sa binigay namin. Wala po kaming inaantay na supli doon. Pinadala po namin yun. Pinadala ko doon direkta sa headquarters nila doon sa Mandaluyong para po gamitin lang nila. Ganun po ang suporta namin sa kanila. Hindi po kami voluntaryo po sa amin yun. Kaya nga po sinisisi ako nung anak ko. Sabi nung anak kong panganay na babae, binoto nyo yan Ano pong sabi ko? Oo nga, tama ka, binoto ko. Pero sa nakikita ko ngayon, obligasyon ko rin na ipakita na nagkamali nga ako ng sinuportahan. At walang ibang paraan na ipakita yan, kundi iparamdam sa kanila na nandito tayo ngayon at hindi natin gusto ang nangyayari sa ating bansa. Ito pong ginagawa nilang pagsupil sa ating kalayaan para magsalita. Yung pong ginawa nila kay General Romeo Oquis na pinailan po ng kaso. Imagine niyo po, inciting to sedition daw. Paano po naging inciting to sedition? Yung nagsasalita lang kayo ng inyong hinanakit sa gobyerno. Sa ating pong Artikulo 3, karapatan po natin yun. We have the right to air our grievances. We have the right to peaceably assembly and air our grievances sa gobyerno. Kaya po anong naging inciting to sedition sa ginagawa na yon? Mali po bang magsalita tayo? Mali po bang magpahayag tayo ng ating kalooban? Mali po ba na sabihin natin sa gobyerno, nahihirapan na kaming mga taong bayan? Mali po ba yun? Yung ginawa po nila kay Congressman Barsaga, sinubuso lang nila. Nagsasalita, masakit po kasi yung katotohanan. Yung po sinasabi ni Congressman Barsaga ay katotohanan. Masakit po sa tenga nila yun. Sa aking po panunungkulan, sa aking permisyo, marami rin po akong makita. Naging ano po ako naging piloto din po ako ng PNP Air Unit nung araw. Meron po kaming mga naisakay na mga politiko dyan sa mga air assets ng PNP. Nakita ko po, naririnig ko kung ano yung mga pinag-uusapan nila. Kaya wag po silang magmalinis. Yung pong sinabi ni Congressman Barsaga ay simple lang. May problema ang bayan. Talamak ang nakawan na nangyayari sa bayan. Sinong nangunguna? Nangunguna sila dyan, yung mga kasama niya sa Kongreso. Tama! Kailangan pa bang isang kagaya nila, pero bata ang magsasalita para lang po bawat isa sa kanila matauhan. Pero natauhan ba? Hindi! Mga ipokrito. Ethical complaint, ethics. Ano po ang ethic? Ano po ang ethical o ang hindi ethical? Yung magnakaw ka. Hindi po ethical 'yun. Yung hindi nga po hindi pagnanakaw pandarambong.
plunder. O, 3 asawa daw. O, Maraming kabit. dati po, naririnig lang natin, milyon. Ngayon po, ang naka 1 billion. Sila po yung pinagkakatiwalaan natin dyan sa Kongreso ng ating budget. Sila po ang naghihimay-himay. Ang nangyari po, hinimay-himay nila para sa bawat bulsa nila. Kanina po, habang bumabiyahe tayo papunta rito, tinitignan ko yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin, nagtitinda, nagtatrabaho ng tapat at nagtatrabaho ng patas. Nakikipagpatintero sa sasakyan sa highway. Tapos itong mga to, anong ginagawa sa pondo ng bayan? Pinambibili ng mga luho. Pinambibili ng mga pangyabang nila, pangpahambog nila sa katawan nila. Tapos, ibabalandar pa sa inyo sa social media. Pagmamalaki pa nila yung mga galing sa pandarambong nila. Anong klaseng ethics po yun? Anong klase yun? Tapos ito ngayon nagsasalita ng katotohanan. Susustindihin ninyo. Baliktad na ho ang mundo natin. Pero kahit po ganito, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ang Panginoong Diyos po ay hindi natutulog. Patas po ang Panginoon. Kung minsan po sinasabi na si Lady Justice, yung kung ano yung nakapiring na medyo ngayon nakataas na, nakahandahad na rin ang kamay. Maaari po siyang ganun. Pero yung kung nasa taas, nakikita po niya ang nangyayari sa ating ngayon. Magpatuloy lang po natin na magkaisa tayo. Kailangan po magkaisa tayo. Kailangan po tayong manindigan. At labanan po natin yung mga maling gawain sa gobyerno. Bawat isa po sa atin may obligasyon dahil pagdating po ng panahon, ang mga anak, ang mga apo natin at ang mga kaupo-upuan natin ang maghihirap at magsasagot pa rin po sa mga pandarambong na ginawa nila. Wala pong ibang panahon, hindi po kahapon, hindi po bukas. Ngayon na po, kailangan pong manindigan tayo. Tama! Hindi ko na po masyadong pahahabain. Ang sa akin lamang po, magkaisa po tayo. Magkaisa po tayong lahat at ipanalangin po natin na sana po ang ating mga pinuno, lalong-lalo na po yung nandito sa loob ng House of Representatives. Hindi po representatives, representatives ay magising at matauhan at talaban po ng hiya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.